Hello! Welcome to another vlog. O, kita niyo dyan. Gumagamit ako ng mic pero wala palang charge. So, inadab ko na lang ulit. Nag-attempt sana akong mag-video ng may mic pero hindi ko pala na-charge. Anyway, first day natin ngayon sa trabaho. Finally, meron na tayong trabaho. So, isa na tayong stay-at-home mom at working. So, yeah, 'di ba? Parang di pa mahirap yung stay at home. So, magtrabaho pa tayo. Anyway, ito na ang first day. Wala pa masyadong ginagawa. Naghihintay lang tayo ng tasking. Yes. Yan, ba si Tala? So, ayan na si Tala. Nagbe-breakfast na siya at naninibago siya sa buhay. Dahil, bakit may nakaharap sa laptop? Bakit nakaharap kami sa laptop? Ganon. So, ayan. Waiting lang tayo sa announcement ng ating TL. Grabe, sobrang saya ko talaga. I mean, masaya at some point nakakapagod. Pero masaya pa rin dahil may work na tayo. Sus, okay, pause. So at this point, naghihintayan lang kami ng mga teammates namin. So habang naghihintay tayo, pakainin muna natin ng solids si Tala. So ayun ang kanyang solids. I-reheat lang natin. O diba? Bubuksan ko muna guys. Bigyan nyo nga ng pagkakataong mabuksan ito. So, ayan ang kanyang solid. Rice with kalabasa and chicken and mushroom. Okay, pause again. So, ayan, i-reheat natin ito. At lalagyan natin to ng... Wait lang anak ko, kamalikot. Pupunta tayo sa reheating station. Reheating station. Dahil lalagyan ko pa ito ng Cerelac. Ayan. So, kumuha muna ako ng spoon. At ayan na, nandito na tayo sa reheating station, aka table ni Tala. Andito ang kanyang, ang tawag dito. Ano nga yun? Sterilizer na pinag-reheatan din namin ng kanyang food. So, ayan yung Cerelac na rice and chicken flavor. Lalagyan natin yan. Okay, drop it girl. Drop it girl. So, ang gamit ko dyan ay yung spoon ng hip. Repurpose na spoon ng hip. So, 2 scoop nun. Tapos, lalagyan natin ng water after that. O, diba? Kiniklip ko lang yung maganda yung clip na ito. Yung ginamit ko. Yan. Pinapakita ko na sa inyo ang rice and chicken Cerelac. Lalagyan natin ng water sa ating Wilkins na 7 liters. At hahaluin natin bago i-reheat doon sa i-steam natin to doon sa sterilizer. Syempre, frozen pa yung rice and chicken. So, kailangan natin siyang steam. So, tinagdagan ko pa ng tubig as you can see dahil kulang pa consistency. Okay, and then what's next? Ayan na, ito ang kanyang sterilizer na multi-purpose. Pwede rin pagrehitan. So, ayan. Ganyan. May tubig na yan sa ilalim. Tapos yan na, mas-steam na siya. Yan yung food. So, mga lang to, mga 10 minutes, ganyan, max. So, punasan natin, syempre, dahil merong tumulo, punas-punasan ng mga bagay-bagay. Yan. Go girl, punasan mo lahat. Sige. And then, after 10 minutes, estimate ko lang yun hindi ko sure kung talagang 10 minutes. Ito na ang pagkain ni Tala Girl. Yan na siya. Dahan-dahan dahil mainit. Okay, where is it? Ayan. Yan na siya. Tapos halu-huluin lang natin and then i-room temp natin ng konti bago ipakain, of course. So, ito yung usual na food ni Tala. Every week, iniiba-iba naman yan. Ngayon, kalabasa. Last week, cauliflower. So, next week naman, broccoli. Oh, mag-hi muna kayo kay Taters. O, diba? Yan ang panganay namin. Siya naman ay okay na, all set na siya dahil nakapag-breakfast naman na siya. So, tambay-tambay na lang siya dyan, ikot-ikot, pa-cute, ganyan. Yan, yun ang firstborn namin ni Glenn na chilling lang, tamang chill lang siya. Magpa 5 years old na yan this year. So, yan. Namang chills lang siya dyan. Medyo natatakam siya dahil naamoy niya yung chicken na in-steam. Pero kaya naman daw niyang pigilan.
And now it's eating time. So solid time na ni Tala. This is her solid breakfast. Yan, habang naghihintay pa rin tayo sa mga teammates nito dahil wala pa yung iba naming teammates at ayan, marami pa tayong time so magtupi-tupi naman tayo. Habang naglalaro naman si Tala after niyang magkain-kain. So itutupi ko naman ang mga nilabahan ko. Yung mga underwear ko to eh. Nagdamay lang ako ng ibang damit ni Tala. Pero mga underwear ko talaga yan. Yan. Oh. Sige, panoorin niyo akong magtupi. Ginamit ko yung yung upuan namin bilang lagayan ng mga pinagtupian. Habang si Tala ay nasa kanyang playpen and bed din namin. So, tupi-tupi lang tayo, tupi-tupi. Okay. Nag-iingay na. Ano gusto mong sabihin, girl? Yay. Wala, speechless siya. Speechless ka naman. Hello! Ayan, kasama niyo si Kuya Tater sa loob. At sila ay naglaro. Banding-banding. Ganyan lang sila, banding-banding. Titigan lang muna. Pero gusto na siyang hawakan ni Tala. Pero ayan. Laro-laro muna. Habang ako ay natutupi at naglilinis. I think nakapagugas na rin ako by this time. If I remember correctly. Diba? Amoy-amoy na siya ni Taters. Oh. Sige. Ayan na. And then lunchtime came. Tapos, ayan na. Kain-kain muna habang nagpapahinga si Tala doon. Pero ayan. Ako yung nagla-lunch na. By this time, kakatapos lang ng meeting. So, nagpa-meeting ang aming team leader. At ngayon ay nag-explore ako ng mga binigay niyang reading materials. Habang si Tala ay natutulog. Parang kinaantok na siya after lunch. So, this is it. Yun ang first day. Grabe, ang daming adjustments na nangyari. Nanibago rin ako dahil, syempre, hindi naman ako nag-work from home dati. So, ibang level din talaga yung pagiging stay-at-home mom. Tapos, nagtatrabaho. Ibang level talaga siya. I mean, it's double the mental exhaustion. And double the mental load. At yun, physically hindi naman masyado dahil syempre nag-work ako sa laptop. Pero yung mental load talaga ang kalaban natin dito dahil parang feeling ko dahadong-dahado ako. Alam mo yun, na ginagawa ko lahat sa bahay. So, iba rin yung feeling. So, matindi-tinding adjustment din ng ginagawa ko so far dahil bago pa lang ako sa work. First time kong magtrabaho sa bahay. First time ko rin gawin yung ganitong klaseng trabaho dahil galing ako sa gobyerno. So, ibang-iba rin naman tong industriyang ito. So, ayan, more adjustments. At ayan, tulog pa rin ang bata. At ako ay nagre-review ng materials and habang wala pang tasking, niluto ko na rin ng chicken ni Taters. So, luto-luto muna tayo ng chicken ni Taters. Ito ang usual na pagkain ni Taters, chicken plus kalabasa. And then, pag dinner time, nag-dog food naman siya. Kaya, hindi pwedeng mawala sa menu. Dahil magagalit ang panganay. Ayan, nakitang-kita nyo naman. Talaga naman excited na siya. Hindi pa man din naluluto. Tricks na. Dahil ang lakas ng pang-amoy, naaamoy niya na. Talagang alam niyang kanya ang pagkain. Okay, ayan. Inuuto ko na lang siya nito. Pero go pa rin siya. Ayan, magdi-dinner time na to. Ng first day ko sa work. I think malapit na rin ako mag-out. Kung tama yung pagkakaalala ko. So, ayan, nagpe-prepare na lang din ako ng pangligo ni Tala nito. Ayan. So, maliligo na si Tala girl. And after that, press ko na ang bata. And nakapag-out na rin ako. And then the next day, nakakaloka. Medyo matrabaho ang araw na ito. Lalabas tayo dahil kukuha tayo ng police clearance. At nandito na tayo sa police station. Apparently, kailangan ko pala ng police clearance
sa trabaho ko. So, ayan, ihabol natin. At habang nagpapapicture ako, ay hinawakan muna si Tala ng mga officers. And then, ayan, pauwi na rin kami. So, mabilis lang naman. Thankfully, hindi ko kailangang magpaalam. So, pagbalik sa bahay, login na ulit, second day. At ayan na si Tala girl. Siya ay nagugutom na. Nakapag-nap naman na siya nito. Nakapag-morning nap naman siya. Bago siya magutom. So, ayun. Syempre, kailangan nating timplahan habang nasa meeting. May meeting kami ng umaga, di ba? Nakakalaw. Well, hindi pa naman nagsisimula. Naghihintay pa lang ako nito. So, kaya pang pakainin. Kere pa. Di pa kailangang mag-mute ng mic. Dahil okay pa. Wala pa namang meeting, di pa nagsa-start. So, ayan, i-prepare lang natin siya tala. Nilalagyan ko siya ng bib at nagtataka pa rin siya. Bakit kami nakaharap sa laptop? Pasensya ka na anak, ganun talaga. So, ayan. I think by this time, ina-announce na or meron ng chat na kailangan na mag-start ang meeting. Kailangan na namin mag-log in. So, ayan na. Kita nyo naman, nag-headset na ang mother. So, I have to do the meeting while holding my baby girl. Nakakaloka. Ayan, nahulog pa niya yung bote niya. Ay, naku talaga. Anyway, so, ayan na, simula na ng meeting. And, ang nasa isip ko lang nito ay paano ko to pagsasabayin. Ang mga panahong ito, iniisip ko kung kaya ko ba itong i-sustain? Kaya ko ba itong gawin? Kaya ba ito ng aking powers? Kaya ko ba itong ituloy? At bakit ito ginagawa ng mga kababaihan? Bakit kailangan? Nakakaloka. Ano mo yun? Parang, bakit kailangan pa natin magtrabaho? Wala tayong choice. Dahil di tayo mayaman. So, kailangan nating mag-work. Kailangan nating mag-grind. Kahit labag na sa ating isipan at kalooban. Lalo na ngayon na magulang na tayo. Ako. Dahil ako yung isa ng nanay. I also want to provide, syempre, sa aking anak. Pero, ayun nga, kapalit naman nun ay ang mental load at physically may konti lang pagod syempre dahil nakaupo ka, masakit din sa likod at buhat-buhat mong anak mo. So, hirap din, pero ganun talaga. Kailangan mo rin talagang mag-sacrifice, I guess. Di talaga nawawala sa pagiging tao, especially pag magulang ka na. Dami mo na talagang isasakripisyo and lahat yan naiisip ko habang nagtatrabaho. So, tapos lang ng meeting nito at si Tala ay nagwawala. So, yan. Meron na akong task nito eh. So, kailangan ko lang mag-focus pero gusto pang makipaglaro ni Tala. Ang hirap din hatiin nung time mo, kahit na sabihin mong magkasama lang din kayo sa bahay. Siyempre, iba pa rin yung nasa kanya yung attention mo. At iba rin yung hati yung attention mo dahil kailangan mo rin mag-work. So, parang naninibago rin si Tala. Kasi syempre, mabilis akong umaksyon. umaksyon. Pag kailangan niya makipaglaro or need niyang, alam mo yun, maging playful, nalaro natin siya. Pero ngayon, kailangan niyang makita na nagpo-focus ako. Yun, syempre, nahihirapan mo rin siya dahil hindi siya sanay. Parang, nagtataka siya. Like, hello? Ano ba? Anak mo ko? Pero ganun talaga. So, kailangan niyang makita din na ganyan, nag-work tayo. Mahirap din. Hirap din talaga. By this time, feeling ko inaantok na siya. So, hinihili ko siya. Para rin makafocus na ako sa gagawin. Pero yan. I think nag-work naman. Dahil parang inaantok na. So,
Hinihintay ko lang makatulog siya para maka-focus din ako sa work. Ay nako, hirap talaga. So, yun, saludo sa mga working stay-at-home moms. Grabe talaga. Alam mo yun, yung pagiging stay-at-home mom itself, trabaho na siya na walang sahod. Pero yung nagtatrabaho ka pa habang stay-at-home mom ka, ibang klaseng ano yun, ibang klaseng endurance din yun na I think hindi lahat kakayanin. But anyway, ayan. Nagtataka siya bakit meron akong headset. At ito na, umiiyak na siya. Nagwawala na siya dahil di pa kami nagpe-play. Di pa kami nagbabasa ng libro. Medyo na ano na siya, guunyangot. And I think gutom na rin. So, titimplahan natin siya maya-maya. Habang ako ay nagwo-work na. Focus na ako sa task. Pero kailangan nating ibigay ang atensyon na kailangan ng ating anak. So, yan. Wait lang tayo. And medyo napakalma ko na siya. Hindi pa din pala. Hindi talaga. Umiiyak pa rin. Oh, sige. Oh, tatayo tayo. Hindi ko na rin alam gagawin ko dito guys. Parang na ano na ako. Nalilito na ako. Ano na. Saka nasa isip ko. Ano nang pwede kong gawin. Hindi ko na alam. Na talagang ano na ako. Lost for words. Speechless. Dahil ang hirap pala. Nakakaloka. So, ayan. Gusto niya nakatayo. Ayan nga nakaupo. Kita niyo naman. Umiiyak pa rin. Nakakaloka. Diba? Poker face lang yan. Pero, nag-iisip na yun kung anong gagawin. Hindi niya na malaman kung anong gagawin niya sa anak niya. And then, eventually, ayan. Naisip ko na rin na baka nagugutom na nga. So, titimplahan na natin. That's the key. That's the secret to a crying baby child. Not all the time. Tama naman, gutom na rin siya kasi parang 2 to 3 hours na rin nakalipas since last na milk niya. So, yan. Timplahan na natin para sa kapayapaan ng lahat. Ay, grabe. Napagod din mag-voice over For everyone's peace of mind, eto na, nakapaggatas na po si Tala. Meron na siyang karas. Hindi ko alam kung may meeting ba nito or may tasking na ako. Pero alam ko may tasking na ako yan eh. Hinintay ko na lang yung credentials ko. Ayan, by that time nakatulog na siya after the day at nagwo-work na ako. Serious mode na tayo dito, serious mode. Naka-earphones na si ate mo. Buti na lang din nakatulog si Tala dahil at least makapag-focus ako dun sa task ko ng matiwasay. Ang naisip ko naman ito, paano pag nagising na siya? Ano nang gagawin? Bawal pa naman, hindi man bawal maingay, pero mahirap mag-focus kapag maingay siya. Kasi mahirap yung task kapag ginawa ko siya sa isang maingay na lugar. So, kailangan kong mag-focus talaga. And kailangan tahimik din talaga yung environment para ma-accomplish ko yung task ko. So, yun ang mga tumatakbo sa isip ko habang ako ay nagtatask. Pero, syempre, ano tayong magagawa. Bahala na kung anong mangyari pagkagising niya. Basta, ayan, habang tulog siya, samantalahin na natin. Buti na lang din talaga nakatulog agad. Ay, naku, imagine. Ito ang ginagawa ng usual na working stay-at-home mom. Kaloka. Ayan, nagising na siya by the time at nag-lunch na ako. Tapos, lunch na rin siya. Yan ang kanyang solids for the day. Again, kalabasa, chicken, mushroom with Cerelac na rice and chicken flavor. Yan ang kanyang lunch for the week.
So, yan. Nilagyan ko na ng water. Tapos, steam na ulit natin sa kanyang multi-purpose sterilizer. So, yan. Ganun lang ulit ang process. And, click. Oh, tadan! Tapos, after nyan, ayan na. Makakain na ng solid santala. Finally. And then, here you go. So, papakainin natin siya habang nagtatasking ako. Let's go. So, yun lang. That's it for the vlog. Thank you for watching. At ipagdasal niyo ako. Nakayanin natin ito. Yun lang. Bye.